pansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan? Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. No? Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon sa programang Wow Action Balita, magandang hapon sa inyong lahat. Ano? Syempre, kung gusto nyong mag-share sa aking programa, ay pwede po, no? Pwede kayong tumawag sa 788-3607. No? At siyempre mamaya po ay tatalakayin po natin yung napapanahong issue, no? Kagaya sa Mountie Group at saka doon sa iba't ibang issue na ngayon ay napakalaking issue sa Valenzuela. Yung nasabing 505 na shabu na nakumpiska ng mga NBI, no? At mamaya po yan, tatalakayin po natin yan. At sa iba't ibang isyo, mamaya rin po kukomentaryohan po natin yung mga nangyayari pa rin po sa ating bansa. Gaya ng pag-epal ni alias sa tabako, ano? Yan po, mamaya po. At pagka tapos pong tumawag ni Ernie, no? At yan po ay naantabayan na natin para tuloy-tuloy po ang ating komentaryo tungkol po sa iba't ibang isyo sa ating bansa. At yan po yung ating gagawin, ano? Makikita po natin, unahin po natin, number 1, unahin po natin yung nasabing pagbaba ng martial law ng ating presidente, no? Ang tanong po, dapat po ba kayong matakot? Para sa akin po, hindi po kayo dapat matakot, no? Para sa kabutihan po natin to. Karamihan po ng nangyayari sa ating bansa, kung wala pong martial law, hindi po titino ito, no? Marami pa rin pong mga nanggugulong tao. At yung mga nanggugulo na yan ang nagiging problema po sa ating bansa, inggitan, politika, at iba pa, no? Gaya po ni Presidente Triple X, no? Kaya ko po tinawagan Triple X ang dating ex-president. Papangalanan po natin si alias Tabako, no? Kaya po natin na Triple X ang tawag ko rito ngayon sapagkat dati siyang ex-president.
Pangalawa, dati siyang ex-chief of staff ni dating Pangulong Presidente noong panahon niya. Pagkatapos, ang pangatlo po, ex-revolutionary siya, no? At siya po yung promotor ng pag-aaklas ng mga sundalo, kaya po siya ay nanakbo sa takot, no? Kay dating general. Hindi na po natin babanggitin ang pangalan. Kaya po siya nanakbo sa krami at humingi ng saklolo doon kay ngayon ay senador, no? At mga nasa senador doon na rin po yung mga nakasama niya. Kung kaya siya po ay takot sa martial law. Pero siya ang promotor, no? Siya po ang promotor po niyan. Demokrasya, sinasabi niya. Pero, eto naman pong tinatawag natin na si Double X. Eto naman si Senador Trillanes, no? Kaya po natin tinawag na Double X. Eto si Senador Trillanes, dati po siyang Oakwood Mutiny member ng Magda Law. Ang pangalawa po, kaya po siya ay Double X, dati po siyang nakulong. Kaya ex-convict po siya. Si Gary Alejano naman, Double X din po ito. Double X din po. Dito lamang po sa programa ko yan mapapakinggan yung Double X nila. At saka Triple X. Bakit? Si Alejano, Double X din. Dati po siyang miyembro ng Oakwood Mutiny. Yung sumakop doon sa Oakwood, no? At miyembro po siya ng Magda Law. Pangalawa, kaya Double X siya. Siya po yung author at promotor ng nasabing impeachment, no? Ng ating Pangulong Presidente. Ang tanong po natin, may napala po ba sila doon sa ginagawa nila? Kagaya po ni Trillanes, sila po yung mga promotor maglagay ng star witness o witness kagaya ni Matubato at saka si Las Cañas. Nasaan na po ngayon yan? Ang tanong po natin, makukulong po ba sila ngayong martial law o hindi? Para sa akin, kaya tinatawagan ko po ang presidente, yung umiipal na dating presidente at mga dating naging presidente na nangurakot sa ating bansa nung panahon po nila, dapat imbestigahan na po yan ng ating kasalukuyang Presidente Duterte. Sapagkat sila po yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan na walang katigil-tigil hanggang ngayon. Sino po ang sumusuporta po sa nasabing Las Cañas Matubato na nasa ibang bansa at ngayon pakuya-kuya-kuy lamang sa mga kondominium nila? Sino po ang gumagastos niyan? Kaya ang panawagan po ng programang ito, kayo, ikaw, at tayong lahat, papayag po ba tayo na mabaliwala ang kampanya ng ating presidente laban po doon sa illegal drugs sa buong bansa? Dapat hindi. Dapat po ba nating suportahan ang kanyang kampanya? Dapat. Ang lahat ng kampanya ng ating presidente sa kasalukuyan, basta maganda, suportahan po natin. Iyan po ang layunin ng programang ito. Pero kung hindi po magiging maganda at magiging ang kanyang mga tauhan ay magmamalabis at magmamalupit sa taong bayan, abay hindi po ako papayag niyan. Basta ang panawagan ko po sa ating magaling na presidente, dahil siya ay may political will, hindi marunong matakot kahit kanino, yan po ang tunay na
dapat ay maging presidente ng ating bansa. Bakit? Titino po ang ating bansa kapag kaganyan ang presidente. O, nakita nyo naman, meron po bang nagbaba ng martial law sa buong Mindanao na nagpapapicture pa sa tangke yung mga babae ron? Sino po yung nagre-react? Nandito sa Maynila. Samantalang ang buong Mindanao, gusto po nila yung ginawa ng ating presidente. Sino po ba ang apektado doon sa martial law? Di po ba yung Mindanao, hindi po ang Metro Manila? Grabe po. Grabe po ang ginagawa ng ating dating presidente, Tabako, na madalas ay suot po niya yung kanyang sombrero na napakaraming burluloy, no? Akala mo talagang mandirigman takbuhin. Oh. Hindi ba siya nahihiya niyan? Biruin mo, magpapapress con siya. Ano ba siya? Dati siyang presidente at walang kumontra nung panahon niya na siya ang naging presidente, Tiger President. Asaan po yung pagiging Tiger President mo? May nagawa po ba kayo nung panahon ninyo? Dapat nung panahon po ninyo, ginawa po nyo yan. Kung naiinggit kayo, dapat nung panahon po ninyo, ginawa yung inyong kagustuhan din. Ay ngayon, nag-declare ng martial law sa Mindanao, hindi ka dapat nagre-react. Nandito ka sa Maynila at hindi ka nasa Mindanao. Ang dapat mag-react, yung mga nasa Mindanao. Ay hindi nga nagre-react Mas gusto po nila yung ganon sistema para makontrol ang mga kalokohan ng Mauti Group at ibang mga rebelde. Oh, di ba? Kung sasabihin po natin ako po ay para sabihin ko po doon sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon, makishare po kayo sa aking programa. Pwede po kayong tumawag 788-3607, no? O mag-post kayo para doon sa mga reaksyon po ninyo tungkol diyan kay Epal Ramos Tabako, Tiger Kuno, President. Papreskon ka pa? Akala mo lahat ng mga dumadalo ng mga media roon, nagtataka lang ako sa mga kapatid natin sa hanap buhay. Bakit kaya pinagtutuunan nila ng pansin yung mga ganong nagiging sistema? May kasunduan ba? Nagtatanong lang po ako kung may kasunduan bago po ilabas. Di ba? Yung mga malalaking estasyon, kinakagat po ninyo Dapat sana, wag po nating payagan na yung mga ganong ginagawa laban doon sa atin, laban sa gobyerno, nagdi-declare ng martial law, bigla-bigla, nagpapapreskon. Hindi maganda. O sino po ba ang nagpalaki ng mga ulo ng mga rebelde dyan sa Mindanao? Di po ba ang dating presidente na ngayon ay madalas umepal? Wag nyo po akong paikutin dahil yung mga reaksyon po ninyo, nababasa na po natin yan. Kahit hindi po tayo mag-usap, yung ginagawa po natin na nagre-react po tayo, ganong hindi naman po kayo apektado, hindi po dapat. Wag po kayong maging magaling. Wag po kayong magmagaling. Dapat ang taong bayan ang magsabi na ikaw, President Tabako Ramos, ay magaling na naging presidente. Dapat ganon. Ngayon ang taong bayan, dito sa atin, nag-declare ng martial law. Pinaratangan ng AGK. Pinaratangan kung ano-ano. Kinasuhan ng impeachment. May nagawa po ba kayo? May napala po ba kayo? Wala. Kahit na
ilang testigo ang ilagay po ninyo, hindi po matinag-tinag at lalong napapamahal sa taong bayan. At lalong dumadami ang suporta. Bakit? Pero mo, pinagbibintangan nyo yung tao. Presidente siya. Hindi naman siya yung nag-utos, patayin mo yan. Kayo ba? Ikaw, President Ramos, sinabi ba niya na pumatay siya? O ikaw, Dilima, sinabi po ba niya na pumatay yung patayin nyo yung mga taong yan? O ikaw, Trillanes, Alejano, sinabi po ba niya? Asaan po yung mga ebidensya ninyo? Sinasabi mo na may ebidensya ka, sapat na ebidensya mo. Kaya nga hindi pumasa sa Senado eh. At sa Congress, yung sinasabi mo, may hawak kang ebidensya. Kailan ka lang lumutang? Nung matapos si Matubato, ikaw lumutang. Tapos sasabihin mo, marami kang nalalaman. Ano nalalaman mo? Doon mo ibinasi kay Matubato. Grabe. No? Mapag-usapan lamang kayo. Aywan ko kung kayo ay dapat natanggalan ng mga benepisyo nung kayo ay mga nasa serbisyo. Sana tanggalan po yan ng mga benepisyo. No? Para maalaman po nila na yung pinagpaaral sa kanila at idinamit sa kanila nung sila'y maging sundalo hanggang sa kasalukuyan ay pera ng taong bayan. Pagkatapos ngayon, gumagawa ng tama ang presidente. Bakit? Angal kayo ng angal. Samantalang nung mga panahon nila, mula na lang kay Erap, kay Gloria, kay Ramos, kay Cory, kay Abnoy, mayroon po ba na nagreklamo sa inyo diyan sa nasabing West Philippine Sea? Di ba wala? Hontiveros, lahat po sila, no? Hindi po panahon pa ni Presidente Digong na natayuan yan sa West Philippine Sea. Panahon po ninyo yan. Ngayon reklamo kayo ng reklamo, react kayo ng react. Kung ano man negosasyon ng kasalukuyang presidente sa iba't ibang bansa. Naiinggit kayo kasi hindi kasi yung kasama sa delegasyon. O doon sa mga imbitado, mga very important people lang ang iniimbitahan doon. At yun talagang malakas ang pangalan. At ibinuboto ng taong bayan na mas marami kaysa sa inyo, mga bugok. Diba? Okay, dakuan naman po natin, ang sinasabi natin na madalas ay dito nakakakuha ng mga drugs sa Valenzuela. Ay nakita nyo naman po, ang drugs po, ipakita nga natin yung picture ng na-recover na mga shabu sa Valenzuela ng mga grupo ng NBI. Okay. At panoorin po natin. Ito ba picture lang po. Picture lang ba to? Saan marami bang picture 'yan? I-close up mo. Yan, no? Nakita nyo po 'yan. 505 na kilos, no? Of illegal drugs, shabu in Valenzuela City last Saturday, no? At dito ay makikita po natin na parang Christmas tree, no? Parang Christmas tree na lang ang At ito ay kuha ng ating kasamahan na broadcaster, si Paskin Natividad, no? Yung picture po na yan. Kung iisipin po natin, yan dami po na yan
no? Imposibleng hindi ma-involve ang mayor diyan. Oh, ha? Ano po ang sana dapat nandiyan ang mayor ng Valenzuela, no? Ay yan po dapat andyan po yung mayor na yan sapagkat lalabas Valenzuela, no? Lalabas na ang dapat nabibigyan ng proteksyon ang kanyang nasasakupan ng mayor. Mayor Gatchalian ng Valenzuela. Ano po ba yan? Saan po ba yan nakukuha? Di ba? At dito ay in-examine ng Forensic Chemistry Division ng NBI ay ito ay initial examination lamang submitted by the NBI Forensic Chemistry Division. So that size drugs are high grade shabu. Geran added that foreign chemistry division personnel will continue to conduct forensic examination. Di ba? Kaya ito po ay sinasabi natin mataas na uri, no, ng shabu ang nakumpiska. Ang tanong po natin dito, paano po nakakalusot ito galing sa ibang bansa? At sino po ang nagpapalusot nito sa custom? Sapagkat custom din po ang nagbigay ng impormasyon in line with the continuing anti-drug campaign of the government. The National Bureau of Investigation NBI today said it has seized 505 kilos of illegal drugs, shabu in Valenzuela last Saturday. The NBI 505 kilos of shabu seized by the NBI are now under its custody and being examined by the Forensic Chemistry Division. Geran said that based on the initial examination submitted by the NBI Forensic Chemistry Division, it showed that seized drugs are high grade shabu. Di ba? Personnel will continue to conduct forensic examination and will submit its report once completed. The NBI said the cooperation was based on the information received by the Bureau of Customs, BOC, from China, Office of the National Narcotic Control Commission, for which the BOC in turn provide to the NBI. That large shipment of illegal drug came from China. Kita mo? Galing talaga ng China madalas, no? A local information likewise informed that the BOC of the same shipment based on the following information and the said corresponding authority from the BOC, the NBI coordination with the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, Valenzuela PNP Senior Superintendent Ronnie Mendoza, and the BOC conducted an operation and brokerage warehouse in Valenzuela City which identify the crate that alleged contain the illegal drugs, the NBI said, and then conducted paneling on the crates and machinery using drug detection dog. Kaya ito'y sinasabi po natin ng ito ay pinaamoy sa mga aso ito no, kaya nakukuha po nila yung nasabing ito pala yung ipinasok doon sa isang makina, no? Isang makina. Isipin mo kung gaano po karami yan. Gaano po karami ang maaapektuhan, taong bayan po, mga mayaman, mahirap, bulag, pipi, bingi, buntis, hindi buntis, pilay, o kung ano man ng klaseng pagkatao mo. Kapag ka ito ay naikalat sa buong bansa, marami po ang mabibiktima. Kaya dapat lamang ito pagka naipresenta na po ito sa hukom, dapat ito
pagkatapos po maipresenta, maipakita na sa hukuman, dapat dito ay ihulog na doon sa isang parang box na may tubig para hindi na po makuha at hindi na po magpabalik-balik. Baka naman na ito ay panawagan po natin sa mga impormasyon po nating nakukuha, yung mga nahuhuli di umano, yung mga nahuhuli di umano nire-recycle, no? Pero itong damin to, hindi po dapat ma-recycle ito, no? Dapat ito itapon na agad sa tubig ito. Pagka presenta sa husgado at naipakita na sa husgado, agad-agad itapon na yan. Itapon na po. Para lahat, at saka yung mga naka-stock doon sa bodega ng PIDEA, hindi na po kailangan pabalik-balikin sa husgado. Isang presentasyon lamang, no? Isang presentasyon lamang, pagkatapos itapon na agad sa tubig, sa balon, para wala na pong makakuha niyan. At nang maubos na po yung nasabing pagsusupply dito sa ating bansa ng mga drug pusher na yan, yung supplier. Biruin mo, kaawa-awa yung mga pusher. Pusher, user. At biruin mo, nagiging biktima lamang yung mga tao. Pero sila po yung mga nagsasuffer dahil sa mga katarantaduhan ng mga supplier ng drugs dito sa ating bansa. Kung bakit tinatangkilik yan. Dapat nga lahat ng mahuli na protector po dyan, ipa-firing squad na po sa Luneta. Gaya po ng ginawa nung una panahon. Sana gawin din po ng kasalukuyang presidente na ipabaril na lamang po. Total, ayaw po ng kaparian at maraming tumututol dyan sa nasabing death penalty. Di ba? Dapat lang po na ipabaril na po yan dyan sa Luneta para legal na makita ng taong bayan na yung mga yan, supplier ng drugs. Milyon-milyong tao ang nabibiktima po niyan. Daig pa po niyan yung Mauti Group na naghahasik ng lagim doon sa nasabing Mindanao, sa Marawi. Di ba? Nakakalungkot isipin kung bakit tayo ay hinahayaan po natin, kung bakit itong mga politiko na to, kung bakit itong mga opisyal na to, pumapayag na maging protektor ng mga nasabing drugs na yan. Samantalang hindi nila nalalaman na kahit kumikita sila, halimbawa kumikita sila ng milyon-milyon, pero minsan ay nagiging ang paniningil ng nasa itaas ay bumabalik po sa inyo. Nakita nyo, ano po nangyari kay Mayor? Na nakukulong na, napatay pa. Tungkol sa drugs, sinasabing inosente di umano. Sabi nung kanyang anak, na nadamay lamang, di umano. Di umano. Kaya, yun po yung sinasabi natin. Kasi ang nangyayari po ngayon, kapag ka ikaw, sa iyo halimbawa, sa loob ng bahay mo, nagkaroon ng isang biktima ng drugs, halimbawa, pamangkin, apo, anak, asawa, kapitbahay, pati ikaw. Alam mo ba, pagka sumobra na, ang nagiging bisyo, nagnanakaw na, pumapatay. Pati magulang, nire-rape. Biruin mo, kapatid, nire-rape. Wala na nga po sa wisyo Kaya nga po tayo, tama lamang po yung ginagawa ng ating presidente. Pero, ang dapat na pinasusubaybayan ng ating presidente, yung mga nagpapatupad nito. Sapagkat sila
yung naatasang magpatupad, pero ginagamit po nilang power para kumita ng pera. Sana hindi po ganun. Sana sa bawat operation ng ating kapulisan, magsama po sila ng isang barangay captain, media, para lihitimo ang operasyon. Sana ang ating korte huwag pumapayag na kapag ang isang huli ay wala pong kasama ang mga operatiba na magwi-witness na sila ay kasama sa operasyon, dapat dismiss. Dapat i-dismiss agad. Kaya dapat ang presidente po natin pinakikilos at nagtatanim sila ng mga tauhan mismo sa loob ng korte. Para nang sa ganun, malaman natin ano ba ang mga ginagawa ng ating hukom, piskal o judge. Kung itong kasong ito ay pinag-aaralan ng mabuti o pinipitya lamang. Kaya tuloy, ayaw maniwala ng presidente na kayong mga hukom, hindi po lahat kayong mga hukom at piskal ay hindi niyan po pinapaniwalaan. Pati ang Supreme Court, nakita nyo, sa TRO, sinasabi ng ating presidente, pera-pera lang. Yun po yung pagmasdan po natin. At yun po ang ating pakinggan. No? Ang dapat nakikita ng ating dalawang mata. Yung ebidensya. Kapag ka nagkakaroon ng operation, dapat ang mga barangay captain o chief of police, kapag nagpa-operate, sana tumawag sila ng media. Mahirap po bang gawin yon? At saka ng barangay? Hindi Nag-ooperate. Lihitimo raw ang operasyon. Lihitimo, wala kayong kasamang mga media. Kung may kasama man nababayaran. Yan ang pinakamabigat na dapat hindi po natin pinakikinggan. Nakakaawa ang taong bayan kapag yung ganyan. At yung mga suspect na pinagsususpetyahan lang, halimbawa nadaanan ka, wala ka namang kaalam-alam, dinampot ka, nagsusugal ka, o kakargahan ka. Mahirap po yan. Huwag naman po niyong gawin. Kasi kaawa-awa po yung mga mabibiktima. Hindi lamang po yung mga taong dapat ay maniwala na inirerespeto po ninyo ang karapatang pantao. Yan po ang panawagan ng ating programa. At yung mga CHR naman, kagaya ni Ita Rosales, makikita mo, panay ang epal. Galit siya sa martial law. Pati yung isang mga dyan, na abogado daw kuno, na hindi pwedeng magbaba ng martial law hanggat hindi ganun o invasion ng mga nasabing yung rebellion ang kaso ng mga tao. Hindi po ba rebellion yan? Hindi po ba yung pang-aagaw, panununog, rebellion na po yun? Ano pa po ang gusto ninyo, attorney? No? Bago mag-declare ng martial law? Kailangan pa po ba napakaraming papatayin muna ng mga yan bago mag-declare ng martial law? Ayaw nga po tumigil Kayo nga po ang magpunta sa Mindanao at tanungin nyo, kausapin nyo yung mga taong yan na naghahasik ng lagim kundi kayo pugutan ng ulo. Kung makikita nyo lamang po yung mga napatay po ng Mauti Group, kahit nung mga panahon ng mga Abu Sayyaf na yan, lahat ng mga rebelde dyan sa Mindanao, no, na pumapatay, akalain mo pinuputol ang ulo
ng itak. Ha? Hawak-hawak yung tao. Apak-apak sa likod. Tapos, puputulin lang ang ulo. Aba, kaya kayong mga PNP, sundalo, wag po kayong pahuhuli dyan. Kahit nag-iisa na po kayo. Kung may ipuputok kayo, pumutok na po kayo. Hindi baling mamatay kayo na lumalaban. Kaysa doon sa ginagawa po, pinupugutan ng ulo. Ba, makapitik man lang kayo, bawi na po kayo. Pero yung hawak-hawak kayo, tinatalian, inaapakan, pagkatapos hawak-hawak, puputulan kayo ng liig, aba, hindi po tama yun. No? Papayag po ba kayo? Makita pa lamang po ninyo yung ginagawa, talagang gustong-gusto nyo na, nako, mahirap lang po Mahirap lang po sabihin na kung makikita nyo ang mga ginagawa po nila nung mga panahon po ng kasagsagan ng labanan dyan sa Mindanao. Pati mga sundalo ay nililitsyon po nila. Kung paano po nyo nakikita yung nililitsyon na baboy, ganun po ang ginagawa nila. O yun po ba makatao? Yung paggamit ng mga dinamita na yan, yung mga naaapakan, bawal po yan sa digmaan. Kung barilan, barilan. Kaya po yan sinasabi po natin. Kung gusto nyo kanyunan, barilan, yung patas na laban. Huwag po kayong magtago sa saya ng mga hino-hostage ninyo. Kunwari, matatapang kayo, nagtatago naman kayo, nangu-hostage kayo. Gusto nyo manggulo, harapan. Pumatay kayo ng kapwa nyo, lumalaban sa inyo. Pero yung patayin nyo, yung mga tao na mga inosente, aba, ako man ang presidente hindi ako papayag. Nagaganunin mo ang mamamayang tao na wala naman pong kinalaman doon sa mga ginagawa po ninyo na mga rebellion. Mga revolution, mga pag-aalsa po ninyo dyan sa Mindanao. Kung ano man ang mga layunin ninyo, tiyak, ang layunin ninyo, yung makakumita ng perang, limpak-limpak na salapi. Kukunin nyo yung tao, yung hostage ninyo, re-ripin ninyo, pagkatapos naibigay na sa inyo, yung pera, pupugutan na ninyo ng ulo. Kaya tama yung policy ng ating gobyerno. Walang ransom na dapat ibigay diyan sa mga rebelde kapag humihingi. Sacrifice. Talagang ganun Diba? Ano po ang nangyayari ngayon sa Mauti Group? Meron nagsasabi, nakakaawa naman. Dahil kamag-anak nila. Natural lang po yun. Paano naman po yung mga sundalo na uma-assault dyan, na namamatay? Di kawawa rin po. Mas kawawa po sila dahil sila po ang nagpapatupad ng talagang batas. Para lang sa katahimikan ng mamamayan ng ating bansa. Kaya dapat po natin suportahan yung mga programa ng ating presidente. Laban po dyan sa nasabing magugulo sa Mindanao. Hindi lamang po sa Mindanao. Kahit sa buong Metro Manila, meron. Marami pong ulupong dito. Maraming ahas. Maraming mga commander. Maraming direktor. Maraming pulis. Ang mga protektor na lumalabas. Nakita nyo? Hindi po ako naniniwalang miyembro yan ng katahimikan. Yung mga pumapatay ng basta-basta na lang. Pagkatapos pagkatapos pati mga inosenteng tao namamatay. Pati bata, hindi yan makatao. Hindi makatarungan yan. Ayaw po ng programang ito yan. Kaya kung kayo ay mag-o-operate, kung totoong legal ang operation ninyo, suportado po kayo ng programa ko. Pero kung hindi,
hindi ko kayo susuportahan. Manakang, babatikusin ko pa kayo. O, di ba? Kaya, mas maganda ang ginagawa ngayon ng ating presidente. Mabuhay ka, sir. Tuloy nyo lang po. Go nang go. At makikita mo, wala siyang kapaguran. Pati sa mga kanyang proyekto, kaya siya pumupunta sa ibang bansa para mangutang. Okay lang po yun, sir. Pabor po tayo dyan. Sapagkat hindi naman po ibinamumulse. Ibinibili ng makabagong mga kagamitan ng ating mga kasundaluhan. Pagkatapos, yan po ay sa mga proyekto ng ating gobyerno. Bakit? Kahit mabaon sa utang ang Pilipinas, wala pong diferensya. Basta ginagawa ang dapat gawin yung mga proyekto. Hindi po yung mangungutang, ipamumulsa. Sino po yung mga panahon na yan? Na pati yung undoy, panahon ng undoy, ipinamulsa po, buhay pa kayo? Bilyon-bilyon ang perang donasyon ng buong bansa. Lahat ng bansa po ay nagbigay ng donasyon. Saan po napunta? Saan po napunta ang perang yan? Na ngayon, nakikita nyo hanggang ngayon, wala pong nangyayari at mayroon na po bang natanggap mula nung ibigay ang mga donasyon na yan, na bilyon-bilyon, lahat ng pagkatapos, patikas, meron. Natulungan na po ba natin yung mga nasalanta ng undoy? Meron na po ba? O kayo, magsalita po kayo yung mga naunang naging presidente na wala pong ginawa kundi magnakaw sa kaban ng bayan. Nakaw dito, nakaw doon. Di nakita nyo. Kakarmahin din po kayo. Pag kinarma po kayo, tagos-tagos hanggang sa loob ng buto ninyo. Ayaw nyong ibigay yung para doon sa taong bayan. Ngayon, ang ating presidente, napakasipag. Kahit na yung edad niya na yun, ilang taon na si presidente? 74? Di ba? Nakita mo, dahil sa kanyang katapangan, sa kanyang katangian, na talagang may political will, hindi umaatras sa laban. Kapag may nasugatang mga sundalo, pulis, sino man, basta lumalaban. At yan ay nasugatan dahil sa niya sa kanyang pagsiservisyo publiko, ay binibigyan ng suporta agad ng presidente. At ngayon lamang po tayo tumama. Huwag na po kayong pumayag na ang ating presidente ngayon ay tapak-tapakan ng mga walang magawa kung hindi mainggit, no? Sirain ang mga magagandang programa. Huwag po kayong pumayag. Huwag tayong pumayag. Lagi po tayong magmasid. At lagi po tayong kapag mayroon lumalabas, kagaya ng mga umiepal na yan, na nagpapapreskon, agad-agad sagutin po nyo. Sagutin po nyo agad. Para nang sa ganon, ay masupil po yung mga katarantaduhan at paglilito sa taong bayan. Alam mo, yung mga ginagawa po nila, nililito po nilang mamamayan. Nag-declare na martial law. Tapos, maganda ron. Pagdating sa kanila, pangit. Di ba? Ilang tao lamang po yan. Sino po ba yung nagsasalita? Yung nakaraang presidente na umiepal. Siya po, nagpa-press-con pa . Di ba? Tuwing may gagawin ng presidente, kagaya ng pinaalis dito sa ating bansa, ang Amerikano, against din siya. Kasi American boy siya .
Oh. Pero mula nung mga panahon nila, ang lahat ng mga veterano, veterano rin siya eh. Oh. Ako sasabihin ko, ang magulang ko dating ex-militar, veterano ng panahon ng digmaan. Pero ano po ang natanggap ng aking magulang? Wala. Kayo ang presidente noon. Kayo ang chief of staff. May nagawa po ba kayo? Mula doon sa panahon ni Aquino, hanggang doon sa panahon ni Abnoy, hanggang sa panahon ni Ramos, hanggang sa panahon ni Erap, nagka-erap-erap. Mga anak kayo ng tinamaan ng lintik. Wala naman po kayong nagawa. Pati doon sa mga OFW, may nagawa po ba kayo? At sa mga illegal, ano na yan? Wala ni isa man sa inyong nakagawa ng ginagawa ngayon ng presidente. Oh, di ba? Isipin mo, iimbitahan ng presidente papunta roon sa kanila, tapos papalayain yung mga bibigyan ng amnesty. Oh, di ba? Hindi pa nagsasalita ang presidente. Ibig sabihin, iba yung pagrespeto sa kanya. Di ba? Kaysa sa pagrespeto sa mga nakaraang administrasyon, hindi nga sila iniimbitahan eh. Oh, nakita mo ngayon ang imbitasyon sa ating presidente, halos karamihan ng bansa ay iniimbitahan po siya at welcome na pautangin ang ating bansa na walang collateral. Oh, di ba? O noon, ano ang collateral? Kahit lagyan mo ng collateral makautang utang na. Saan na pupunta? Sa bulsa nyo. Samantalang ngayon, kikita ang ating bansa. Nakikita nyo yung mga kabagong sasakyan, panghimpapawid, yung mga kagamitan ng ating kasundaluhan. Yan ang sinasabi ko na mga ipinangako po nung mga nakaraang presidente. Kagaya ni Tabaco. Kaya po nabenta ang Port Bonifacio. Ano po ang reason? Mr. President Tabaco. Kaya naibenta po yung nasabing mga lupa dyan sa Port Bonifacio at saka sa ibang lugar. Saan po napunta? Nagtatanong lang po ang programang ito, Mr. President Tabaco. Nagtatanong lang po. Nakagawa po ba tayo ng isang kabutihan sa ating kasundaluhan? Ay nung mga panahon po ninyo, nakikipagdigma po yung mga sundalo. Tumatakbo, nakanganga yung kanilang mga combat shoes. Mahiya po naman tayo. Mahiya po tayo. No? Dapat na po tayong mahiya. Tumigil na po tayo, matanda na po tayo. Kaya kailangan na po sa inyo magretiro. Huwag na po kayong epal ng epal. At huwag nyo na pong isuot ng isuot yung sombrero nyo. Napakaraming medalya. Nakakauyam yan. No? Kung ako nga pag nakikita ko po yung mga medalya ninyo, naalala ko tatay ko Oh. Ewan ko kung naging veterano po kayo nung panahon ng digmaan Baka naman na mahirap kasi no? Sa dami mo ng medalya. Ang tatay ko nagmarcha nung panahong ng digmaan, nagsakripisyo sa bayan. Ewan ko, pero ang medalya ng tatay ko wala akong nakita. Pati mga benepisyo ng tatay ko. Kaya dapat lang pinapalayas yung mga yan. Ang mga nakakakuha, yung hindi naman talaga naging miyembro ng USAP at nung digmaan. Di ba? Kaya yung mga
taga-ayos ng mga dokumento ng mga pensioner diyan sa Aguinaldo. Nako, mamamatay kayo sa konsumisyon kapag lumakad po kayo. Ha? Sa sa mga na yan. Kaya yung sa tatay ko nung inilalapit ko nakukonsumi ako Wala raw dokumento tatay ko tumanggap na nga tumatanggap siya ng kanyang pension Pero yung mga talagang dapat na matanggap ng tatay ko hanggang sa mamatay siya, ibang tao na kinabang. Di ba? Kaya dapat lahat po 'yan ng yung mga nandiyan sa Aguinaldo na nagbibigay ng mga benepisyo kuno ng ating kasundaluhan, yung nakalimutan ko tuloy ang tawag diyan kasi wala namang pinakinabangan ng pamilya Pati dapat may mga benepisyo ang mga anak, apo, pero wala natanggap. Kaya yan po ang dapat isa sa mapag-aralan din po ng ating presidente, no? Pero bago tayo magpatuloy ng ating programang Wow Aksyon Balita, mag-commercial muna tayo, Alin. Wag po kayong bibitaw muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go. Ay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Calling all fundraising organizations. Be a partner of PCSO to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Okay, balik po tayo muli sa ating programang Wow Aksyon Balita at tuloy po natin yung ating komentaryo At siguro naman yung mga kinokomentaryo po natin ay sana ay makarating po sa kanila sa ating taong bayan. At maraming mga kapulisan sa ngayon maraming kapulisan ngayon ang nilalagay nila sa Facebook yung kanilang mga accomplishment, At yan ay isa sa hinahangaan po natin ngayon, yung ginagawa po nila, At panay sa Facebook na po ang labanan ngayon. Facebook, Kaya itong social media napakabilis Napakabilis po kaysa doon sa malalaking istasyon na yan na unang nakakaalam yung internet, Kaya yung social media talagang napakabilis. Kaya baka dumating ang araw, panay internet TV na lang ang gamitin, Ako, tingnan mo, darating ang araw, pag hindi ako nagdilang anghel aywan ko na lang, At tinatalo ng ang mga malalaking istasyon na yan. Sapagkat kapag sila ay nakikita lamang po nila yung kanilang mga ibinabalita, pero pagka yung talagang ang labanan ng social media at saka sa TV ay kayang talunin po ang TV, Alam niyo kung bakit? Malaki po ang pinagkaiba. Sa TV po, pagka na-plus kayo, wala na po yung record. Pero dito,
habang kinokomentaryohan po kayo at pinararating sa taong bayan, ang lahat po ng mga nangyayari sa ating bansa, naka-record po ito. Oh, yan po yung pinagkaiba. Mamaya pwede nyo panoorin. Pero yung sa TV, mamaya po ay hindi nyo na po pwedeng balikan pagkatapos nilang magbalita. Ano ang diferensya? Malaki, di po ba? Kaya yan po ang pinagkaiba rito. Kaya at sa atin lang, no? Kaya maganda yung ginagawa ng ating mga kapulisan ngayon. Inilalantad na nila at lahat po ng kanilang mga nagiging accomplishment ay nilalagay na po nila sa Facebook. Oh, 'di ba? Mas mabilis. Kaya kung mapapansin po ninyo, halos ang mga nagpapa-commercial na lang sa mga TV ay kakaunti. 'Di ba? Oh. Kaya yun po yung pagkakaiba. At dito naman po ay makikita po natin na talagang ang ating sinasabi ay kailangan maging maging aware tayo sa lahat po ng nangyayari sa ating bansa. At wag po natin, mulit-muli sinasabi ko, wag nating katakutan ang nasabing martial law. Ha? At okay, Ernie, maganda nga po sa iyo. Yes, magandang hapon, kapatid na Eder Sales, hello? Okay. Ako yung nagtungo mismo dito sa lugar ng area ng Quiapo ito, no? Hello? Ang kaharap ko ngayon itong si Pers Kagawa sa Palin, S. Pondoma. Oh. Ng 384 Zone 39. Ito yung Pilipino-Muslim na kapatid natin, ano? Oh. Ay nais niya sana sa pamamagitan ng ating programang Wawak sa Balita Kakampi ay manawagan siya sa isa nga yung Crispy Batchansi ka. Bakit? Ano ang kanya ipapanawagan? Ang kanya papanawagan ay sa pamamagitan niya ng ating administrasyon na may hinihiling, meron siyang kahilingan, hindi para labanan ng administrasyon, kundi isang panawagan na sana matapos na ang sabing labanan dyan sa Marawi. Alam mo kasi ganito yan, kapatid. Ang pagbaba ng martial law ng ating presidente, karapatan po niya yan sapagkat yan ay siya yung nagpapatupad ng talaga para maging matahimik ang buong Mindanao, kaya niya i-declare yan. Ngayon, ang sinasabi natin, wag natin kontrahin yung kanyang ginagawa sapagkat ito ay pabor sa buong Mindanao. Alam mo, kung makikita mo, mga nagpapapicture lamang yung mga tao roon. Oh, di ba? Yan. Kapatid Eddie, correction lang. Ang okay. Sa kanya naman, ay siyempre, napapanood niya. Tama lahat ng tinuran mo. Okay. Pero sa pagkakataon nito, naglakas loob siya sa inyong lingkod, maging sa bilang kawangaman ng programang ito, na meron siyang kahilingan lang naman bilang pagrespeto sa ating administrasyon. Okay, ano ang kanyang kahilingan nga? Ito, bibigay ko sa kanya ang linya ng komunikasyon at sa marespetong pagsasalita ay ahayag niya at siya nagpapasalamat niya sa ating programang Wawak sa Balita Kakampi. At bilang amakan ng programa, kapatid na Eder Rosales, ay alam kong sa marespetong pagtugon mo naman, itatanong sa kanya ay masasagot niya ng marespetong kasagutan. Magandang hapon po sa iyo, Kagawad Khalil S. Pondoma ng Barangay 384, Zone 39, ikatlong distrito ng Luzon ng Maynila. Siya isang businessman dito sa lugar ng area ng Globo de Oro. Okay. Ito siya, kapatid na Eddie. Okay, magandang hapon po. Assalamualaikum. Salam means peace. Okay. At magandang hapon din at sa iyo, kapatid. At dito ay ating pong ginagalang ang ating ang inyong mga kahilingan, ano, at gusto po natin bilang isang kagawad, no, ay ako ay naniniwala na ang nasabing gusto nyong ipanawagan sana ay makarating sa ating presidente. Okay, ano po ba ang pwede po bang malaman natin ang buong pangalan nyo, sir? Go. Ako po si Kagawad Khalil Sharif Pondoma. Okay. At Ako, anong barangay kayo?
Barangay 384 po. 384, Sun 39, District 3. Okay, sino ang barangay captain po ninyo? Si Abubakar Sharif po. Okay, ano po ba at tiga saan po ba ang province po ninyo? Actually, Marawi City rin po. Marawi. Oh. Naputol, ano? At ayan. At dito ay makikita po natin, bibigyan po natin ng pagkakataon ng kanyang panawagan para nang sa ganon ay tiyak makakarating sa ating presidente ito. Kasi lalo kung ito ay sinasabi nga po natin, karapatan po nila. Demokrasya po tayo no? Kaya yung kanilang panawagan ay i-open natin, no? At walang masama, no? At namatay lang kaya naputol, no? At siguro ay muling magbabalik yan si Ernie. At kaya lahat ng may mga panawagan, okay lang po 'yon, no? Basta wag lang kayo magsasalita ng hindi maganda, no? At welcome po kayo. Kaya ang aking panawagan sa lahat ng mga naaapektuhan doon sa Mindanao, pwede po tayong humingi ng panawagan sa ating programa. Welcome na welcome po 'yan. At para na sa ganon, ang ating Malacanang siguro naman pwede namang nakikinig sila, no? At yan ay siguro ay makikita po natin na ang Malacanang ay Hello? Okay, Erne, naputol tayo. Ito, gumamit na tayo ng linya ng komunikasyon, ano? Okay. Pagpapatuloy lang ni Kagawad Khalil S. Puntuma ng Barangay 384, Zone 39, Katong Distrito ng Maynila. Okay. Yung katanungan mo kanina. Okay, at okay. talaga siya natutuwa. Ito siya ang komunikasyon ko, Ka-Eddie. Okay. Hello po. Okay, at balik po muli tayo sa aking tinatanong. Saan po ba ang province nyo? Marawi City po, Lanao del Sur. Okay. At tiga Marawi po kayo. Yes, yes sir. Opo. At may pamilya pa po kayo doon. Actually nag-evacuate na sila sa Iligan sa Cagayan. Okay. At ano po yung ating panawagan, sir? Ang concern natin, sana po sa ating mahal na presidente, sana as soon as possible matapos na yung gulo sa Marawi City. Sa kadahilan na baka maraming madamay na civilian po. Opo. At palagay ko, hindi naman siguro magtatagal yan sapagkat kaya nga po ibinaba niya agad ang martial law. Sa aking pananaw, no? Sa aking nalalaman ay ang pagbaba ng martial law para mas madali po mahuli yung mga gumagawa ng rebellion diyan. No? Opo. At wala po, hindi po kagustuhan at ang pagbaba ng martial law ng ating presidente, ako naniniwala na ayaw man niyang gawin, kaya lang napilitan siya sapagkat marami nang pinapatay. Opo. Oo. Sa atin naman dito ba, boss? Oo. Full support naman tayo kay Presidente Duterte sa kanyang programa. Oo. At yung pamilya mo, nasaan na ngayon? Dito po kami sa Manila. Nasa Manila na kayo. Yung mga kamag-anak mo, nandoon pa sa Marawi. Sa Marawi. Oo. Nag-evacuate na sila sa Iligan, Cagayan. Oo. Ang concern lang natin, baka may naiwan doon ng mga civilians. Opo. Sana po hindi mangyari na madama yung mga civilian. Oo. At ang ating kasundaluhan at ating mga alagad ng batas, sinusuportahan nila yung mga tao at inaalalayan nila. Maging ang ating mga kapatid sa hanap buhay, sila mismo ay umaalalay, para mailikas yung mga kapatid natin diyan sa Marawi. No? At ako naniniwalang matatapos din yung problema diyan, no? Sana sir, as soon as possible tapos na, matigilan na yung mga pagbubomba sa mga bahay ng kaya ang mas maganda nga civilian. Na ating ipinapanawagan diyan sa ating mga kapatid na Muslim,
Opo. doon sa Mindanao. Sana lahat ng mga hindi kasali dyan na sa rebellion na yan, at kung sino man yung mga nakakakita na ating mga kapatid na Muslim, ay ituro nila agad, no? Alam kong bawal sa kapatid nating Muslim yan no? Yung nagtuturo. Pero ang naaapektuhan kasi, no, para makatulong po tayo sa ating mga kasundaluhan, sa ating alagad ng batas, para naman matapos ang pagdideklara ng martial law ng ating presidente, para matapos na po yung digmaan dyan, ituro na po ng mga nakakakita kung nasaan sila, no? Para hindi madamay yung ating mga kapatid na civilian. Civilian, Oo. Yun ang pinaka-concern dito. Oo. Kaya yun ang ipinawagan po ninyo. Okay. Lalo na ngayon. Oo. Lalo na ngayon, sir, na Ramadan namin. Oo nga yan ang pinaka-importante na pag-ayon namin nitong buwan ng Ramadan. Oo. At ako, nakikiramay ako sapagkat dapat ang Ramadan talagang tinututukan yan ng ating mga kapatid, no? Yan nag-aayuno yung mga karamihan ng nag-aayuno talaga dahil halos karamihan ng aking mga naging kaibigan na kapatid natin ay panay na sila, no? Dato, no? Dito sa may Baclaran, no? Kahit sa Pasig, may mga kaibigan tayong mga dato na nag-aayuno ay talagang ang sakripisyo kapag sila ay Ramadan. Talagang yan ang bilib tayo sa ating mga kapatid na Muslim, no? Oo. At okay, ano pa ang iyong panawagan, kapatid? Yun lang, sir, ang panawagan natin kay mahal natin Presidente Duterte. Sana po wala pang madamay na sibilyan. Opo. At pinipilit naman po ng ating mga kasundaluhan na walang madamay. Kaya nga lang po, kumisan, yung mga rebelde, doon sumisiksik sa maraming mga sibilyan para ipananggan nila. No? Kaya nga po yun ay pinaka-importante ang panawagan natin, yung ating mga kamag-anak ay lumikas na agad doon. No? Opo. Oo. At okay, panawagan mo yung mga kamag-anak mo ron, mga kaibigan, doon sa Marawi. Go ahead, Kagawad. Sa mga kamag-anak natin dyan sa Marawi, sa yung nag-evacuate sa Iligan, Cagayan, sa mga karatig probinsya, stay safe po, panalangin sa Allah na matapos na yung pagsubok sa atin ng Allah dyan sa Marawi. Sana po matapos na yung kaguluhan dyan. Kagawad, pwede ba ang salita natin sa Muslim, yun po ang inyong banggitin para na sa ganon talagang maunawaan agad ng ating mga kapatid na Muslim? Opo. Yun lang po, sir. Yun lang. Okay na yun. Okay na yun. Hindi tayo masyado. Okay, Kagawad. Salamat, ha? Okay, salamat po. Salamat. Maraming mabuhay salamat. Ka, kapatid. Assalamualaikum. Okay. At hello, kapatid na Eddie Rosales. Okay, at siguro atin kaya pinagsasalita ko ng salitang Muslim ang ating kapatid na Kagawad ay para yung makarating agad sa mga kapatid nating Muslim sa Mindanao, no? Alam mo kapatid na Eddie Rosales. Kaya sinamantala ko yung pagkakataon na to. Okay. Itong si kapatid na Khalil S. Pundoma ng Barangay 384, Zone 39. Okay. Ikatlong distrito ng Maynila ito Oo. Sa may lugar ng Globo de Oro to okay. Maraming Muslim residents dito. Okay. At nagkataupalad ko nga siya at sinabi niya sana sa Mother Day ma-interview mo ko. At nagbigay daan nga itong ating programang Wawakson Balita Kakampi. Lagi po tayo kamong bukas, kahit na sino sa mga kapatid natin na Muslim, bukas ang ating programa, anytime. Okay, at taos po sa nagpapasalamat at ako rin nagpapasalamat sa kanilang barangay, lalo na sa kanilang chairman, naman ng barangay na si Abubakar Sharif ng Quiapo. Dito yan sa may lugar ng Quezon Boulevard. Pero sa pagkakataong ito, kapatid na Eddie Rosales,
bilang ama ng programa ay bibigay ko sa kanya ang isang komunikasyon na last parting message na makapagsalita siya sa dialect na Muslim. Okay lang go. na manawagan ka sa mga kapatid natin Muslim sa lengguwahe nyo. Okay. Okay, sir, go. Assalamualaikum ko mga lulutami, mga bangsami sa Marawi. Panganintang wala, mapipiyagi na nisan. May mingga na tatano. So, mga eksamen tano wala sa giyang Yeswa sa Marawi. Salam rakanusang kung mga tunganemi, mga luksami sa Marawi City, sa Iligan, sa Cagayan, si kung mga pada lugar sa Mindanao. Wassalamualaikum. Okay. Thank you, Yan, sir. kapatid Eder Sales. Oo, at alam mo yung kanyang panawagan, kahit hindi ko masyado naintindihan, pero nauunawaan ko yung damdamin, ano? Isang paglilinaw ng kapatid na Eder Sales, ang kanyang panawagan ay hindi isang tutol sa nasabing kapasyahan ng ating mahal na Pangulong Duterte, no? Correct. Ang sa kanya lang naman ay sana kung magagawa sanang mabigyan na ng katahimikan sa in a very peaceful way, ay nananawagan siya na sana naman ay isang alang-alang yung mga inosenteng mamamayan na kung sana'y nadaramay. Oo, at ang ating presidente, ayaw niyang humaba yung martial law na yan. Kaya lang, kinakailangan talaga i-declare niya yan para nang sa ganon, yung lahat ng kahinahinalang tao roon ng mga miyembro ng Mauti Group ay mahuli na yan. Lahat ng mga rebuilded doon ay talagang makubkob na yan at nang pagkatapos niyan, wala nang martial law sa Mindanao. Okay, ayun na nga at ito nga at siya ay naghahanap buhay ng marangal dito. Correct. Itong si Barangay Kagawad Khalil Els Doma, baka mapasyal ka rito, introduce mo lang yung pangalan mo. At dito nga ay sinamantala ko ang pagkakataon. Kaya isang paglilinaw lamang ito in a respect way na ang kanyang panawagan ay hindi isang paglaban o pagsira sa imahe na itinataguyod po ng ating Pangulong Duterte. Kundi yung hinihiling niya at nananalangin siya na peace give a chance, ika nga. Oo. At, yan lamang, kapatid na Eder Sales. Ernie, at kumuha ka pa ng mga kapatid natin na Muslim, no, sa iba't ibang lugar na ating panawagan sa kanilang mga kamag-anak. Kung nasaan na yung kanilang mga kamag-anak na pilitin na nila na kung nasaan man yung mga kamag-anak nila ay umalis na roon muna pansamantala. Diba? Kaya nga ito, bago ko lumisan dito sa kanyang tanggapan, ibibigay ko yung pangalan ng ating programa. Correct. At kapag i-click niya sa TV website, madidinig niya yung kanyang panawagan. Tama. At nakalagay dito, 3 to 5 p.m., Tuesday and Wednesday. Okay. Wawaksang Balita Kakampi. Correct. Ang host, ikaw nga, Eder Rosales. At bago ko magtapos ng pag-uulat kong ito, at nililinaw kong maigi, na ang ginawa po ng isang kagawad dito sa lugar na ikatlong distrito ng Maynila, na babanggiting uli pangalan na si Barangay Kagawad Khalil S. Pondoma, ay isang panawagan na mabigyan puwang ang nasabing peace situation sa nasabing lugar na kanyang binabanggit. Pasamantala kung bibitaw dito, kasama ko pa rin ang magigiting ditong mga mamamahayag na si Roland Peña at talo na tong si Mr. Jun Ariol na sinamahan tayo at inabala natin tong dalawa to sapagkat ito'y nagsusulat sa pahayagan. Inuulit ko, isang panawagang marespeto sa minamahal nating Pangulo at inihiling niya na sana ay magwakas na ang nasabing kaguluhang ito. Ulit tayong bibitaw sa ating kinalalagyan sa lugar ng area ng Quiapo. Para po naman sa programang Wawaksang Balita Kakampi, kapiling ko pa rin si Barangay Kagawad Khalil S. Pondoma ng 384 Zone 39, ikatong distrito ng Manila. Ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan, reporting. Okay, maraming salamat Ernie. At yan po yung ating investigative reporter sa WPD, no? At thank you kay Kagawad. At ito ay kanyang panawagan na sana matapos na po at ingatan na may madamay ng mga inosenteng tao sa Mindanao. Yan po yung kanyang panawagan sa ating Pangulong Duterte.
Hindi po siya against doon sa ibinaba. Oh, nakita nyo ha? Kayong mamayan na nagre-react, no? Yung mga katunggali ng naiinggit sa mga nasabing ginagawa ng ating presidente. Yung mismo, kapatid nating Muslim, ang panawagan niya kay Presidente Duterte, hindi po siya against, no? Maliwanag po 'yon. Hindi po siya against doon sa ginawa ng ating presidente. At ang kanyang panawagan lang, sana mas madaling matapos ang digmaan sa Mindanao. Oh, 'di ba? Para naman na yung kanilang mga kamag-anak, kaibigan, kapatid o sino man diyan sa nasabing Marawi na apektado doon sa nasabing gera at ng mga labanang rebelde ay matapos na po na mas madali, no? Hindi kasi agad-agad hindi kagaya yan ng nakikita na agad yung alimbawa ang mga rebelde nandoon lang sa isang area, pwedeng matapos agad. Pero kung watak-watak po yan, habang ina-assault po ng ating mga kasundaluhan at mga pulis, at umaatras doon sa maraming tao, mahihirapan, no? Mahihirapan agad i-neutralize, no? Yung kanilang pag-assault doon sa nasabing mga rebelde. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, hindi ganong kadali, no? Sapagkat dati po tayo sa militar at hindi po ganong kadali yung pag-assault doon sa nasabing mga rebelde. Kasi nagwatak-watak po sila no? Kapag ka nagwawatak-watak po sila, ibig sabihin, hindi po sila agad makukubkob, no? Ng ating pulis at sundalo. Pero kung nasa isang lugar lang po sila, isang building, tapos na po yan. Saglit lang po yan. Baka seconds lang yan matapos po yan, no? At alam natin na ayaw ng martial law ng ating presidente. Di ba sinabi naman niya noon yan, na ayaw ko na magdeklara ng martial law. Pero kung pipilitin niyo ako, idideklara ko. Oh, ganun, napilitan. Dahil doon sa mga rebelding, nako, walang magawa no? Ikaw ba naman ang pumatay ng pumatay dyan Patayin mo ba naman yung mga inosenteng tao? Bakit hindi ko idideklarang martial law? Oh. Pumatay ka lang ng mapakaraming tao Rebellion na po rin yan. May armas Oh, may mga baril. Ano pang rebellion na sinasabi ninyo? Basta may baril, pumapatay, nanununog, rebellion na po yan. Ano pang kalokohan yan? No? Kalokohan po yan. Hindi na po tama yan. At yan po ay ating pong dapat na unawain, no? At sa lahat ng mga ginagawa natin, no? Ay siguro, no? Mas maganda kung yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa ay nauunawaan. Alam mo, yung mga tiga-ibang bansa nagmamasid, no? Nagugulat sila dahil pag-declare ng martial law sa buong Mindanao, walang nag-react. Alam mo kung sino lang ang nag-react? Yung mga maiingay sa Senado. Oh, di ba? Meron against, meron namang hindi. Oh. Ako, sabi ko nga walang masamang tinapay doon sa ginawa ni Presidente Duterte. Oh. Okay, dakuhan naman po natin yung mga iba't ibang issue, no? Gaya po ng mga nasabing one strike policy ng ating PNP. Yung one strike policy po, dati-dati, kapag ka doon sa isang lugar ay may napatay, hindi na resolba, sibak agad ang ang isang commander o yung direktor, no? Tapos pagka nahulihan ng mga illegal drugs
yung illegal gambling, nadadali ng one strike policy. Aywan ko kung paano ngayon yung one strike policy at saka yung no take policy, sapagkat sinasabi nga po ni dating ni General Bato de la Rosa na ang isusunod na nila ay yung illegal gambling, no, sa ating bansa. At marami po. At hanggang sa ngayon, lantaran pa rin po ang waiting sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Kagaya sa Pasig, may mga loting dyan. Loting, video karera. Saan man lugar sa ating bansa, meron. No? Marami pa rin po nag-ooperate ng waiting. Loting, video karera, easy to loting. Kaya hindi po maubos-ubos yan eh. No, dapat ang operasyon ng ating kapulisan, isabay nyo na po 'yan. Yung gambling at saka drugs, no? Kaya dapat may unit tayo ng talagang tututok lamang doon sa drugs. May unit din po tayong tututok doon sa gambling. Hindi lamang po yung halimbawa ay ang iba't ibang unit ay pwedeng mag-operate, no? Ang bigyan lamang po nating ng karapatan na makapag-operate ng mga illegal gambling kagaya ng NBI, no? At CIDG. Wag na po natin bigyan lahat para na sa ganon ay hindi sila magbigay ng proteksyon, makapagbigay ng proteksyon sa mga may-ari ng mga gambling, no? Yan po yung ano natin eh. Kaya ang pinakamabigat dito, kapag kayong sinasabi natin, kagaya sa Las Piñas, imposibleng walang gambling dyan. Dito sa Pasay, imposibleng walang gambling dyan. Pasig, ganun din. Maynila, lalo na. Valenzuela, Bulacan, sa iba't ibang area, Malabon, Caloocan, yan po, hindi po nawawala yung mga gambling na yan. Ayun lang nasabing illegal na sabong eh. Laganap po yan sa Pasig eh. Hindi po masawata yan. Illegal na sabong lang yan Illegal na sabong. Kaya dapat lamang po dyan eh, no? Ay mawala, no? Alin, tanong mo nga kung pwede natin makontak ang PIO ng NBI, kung pwede nating ma-interview, kung mayroon tayong ma-interview o wala, doon sa para na sa ganon, maano natin yung nasabing para pagka ay makapag tayo, no? Yan po yung gusto nating gawin, At ma-interview sana natin. Yung nasabing tungkol sa illegal drugs, no? Sapagkat kung ang nasa wala rin, wala. Ganun ba? Okay, at yan, at atin pong gustong gawin yung ginagawa natin na pakikipag-ugnayan, no? Sa iba't ibang tanggapan. Gaya po ng yung aking programa na ang nasabing magagaling na pulis at talagang nakaka-resolba ng mga kaso kagaya ni Sargento Charlie Bayuca, no? SPO4 Charlie Bayuca ay napipili po natin na mabigyan ng award, no? O certification
dahil napakagaling nito, no? Kaya nagpaalam tayo sa ating boss, no, na ang isa sa kapulisan sa Parañaque ay napili natin na mabigyan ng certification ng kagalingan, no? Dahil sa husay niyang manghuli sa kanyang mga operation, no? Yung nasabing mga panghuhuli niya hindi basta-basta no? Mga most wanted, may mga warrant, pending case, no? Yun po yung kanyang mga hinuhuli at halos karamihan ng naiatasan sa kanya ay huli niya, no? Kaya sinabi ko na rin sa kanya na iimbitahan ko siya rito para doon sa nasabing gusto kong maibigay na certification, no, ng programang Wow Aksyon Balita, no? At ito ay makikita lamang po natin na hindi lamang po matataas na pulis ang dapat binibigyan ng award, no? Maging ang mabababang pulis, kapag ka malinis, maganda ang kanyang layunin at tumutupad siya talaga sa totoong batas, no? Ipinatutupad niya, malinis, walang record. Alam mo, kailangan po kapag ka magre-rekomenda ka dito sa ating programa kay boss, no? Kailangan malinis ang pagkatao ng ating pulis. Kasi para bigyan natin ng award ay pumipili tayo, no? Pipiliin natin, no? Hindi basta-basta yung bibigyan natin sila ng award. O yung certification para na sa ganon mas lalo nilang paigtingin, mas lalo nilang paghusayin ang kanilang pagiging isang pulis, pagiging isang magiting na pulis. Magiting, no? Kaya si SPO4 Charlie Bayoka ay isa sa napili ng programang ito na mabigyan ng certification o award, no, na nasabing programa dahil sa kanyang kagalingan, no? Kaya humingi na tayo ng permiso kay boss no, para inaantay lang natin kanina si Ami para siya yung no, at sa kanya maiatang yung nasabing paggawa. At okay, at mag-commercial muna tayo, Alin. Isa pa ulit commercial, no? Huwag po kayong bibitaw, muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Calling all fundraising organizations. Be a partner of PCSO to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Okay, balik po muli. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Aksyon Balita, no? Tuloy-tuloy na po tayo at sa ating pagtalakay, no? At ngayong Brigada Eskwela ay yung mga nasabing mga teacher, no? At yung ating mga nasabing mga estudyante
siyempre kailangan malinis muna mga room, no? At tulong-tulong yung mga nanay, mga teacher, at mga ano diyan, no? At ang mga mayor, no? May mga obligasyon, no? Para doon sa nasabing mga ginagawa nila. At kung makikita po natin, no? At lahat ng mga nasabing proyekto ng bawat mga mayor, no? Kagaya ng Operation Tuli ni Barangay Captain Arnold Barok Alvarez ng Barangay May Bunga, no? Napakarami po niyan. Mula Mayo 1, Mayo 14 hanggang 30, no? Ang Operation Tuli po nila. At maraming kabataan ang naging tunay na lalaki na, no? At yan dahil na rin sa ginawa at programa ni Barangay Captain Arnold Barok Alvarez ng Barangay May Bunga, no? At bukod pa po doon ay may balik brigada eskwela rin po siya, no? At namigay siya ng kung ano-ano doon sa mga eskwelahan, no? At kanya pong tinulungan para pagpasok ayon doon sa aking mga nabasa, ano? Aking nalaman na isa sa mga pinoproteksyonan pala ng nasabing barangay captain yung mga estudyante para pagpasok po nila libre na sila sa sakit, no? Anumang bagay. Halimbawa, ang kanilang room ay napakarumi, siyempre, kailangan proteksyonan ang mga estudyante na hindi po sila magkasakit, no? Kaya kailangan linisin ang buong room ng eskwelahan. Yan po, pinturahan, ayusin yung mga silya, no? At lahat po yan ay tulong at sa tulong ng barangay captain, ano? Ng barangay May Bunga, kaya po yan ay nagagawa, no? Bukod po doon, yung nasabing Santa Cruzan kahapon, no? May Santa Cruzan din siya. At tagumpay po yung kanyang Santa Cruzan. At siyempre, dito naman po sa may nasabing Don Carlos, Pasay City, Zone 178, Don Carlos, Pasay City, ay si Barangay Captain Bong Atienza, no? At saka si Kagawad Toti Cabreros, no? Ay pinupuri po natin yung kanyang kampanya ng kalinisan, no? Kalinisan diyan sa kanyang lugar, no? At pati ang buong barangay hall ay kanya pong nasabing ipinagawa, no? Sa sariling bulsa po niya, At doon sa kanyang mga kapatid, sa tulong din ng kanyang mga kapatid, ay nagawa niyang ipagandahin ang kanyang barangay, no? Mga ordinansa na kanyang binubuhay ngayon, no? At nagkaroon din ng kauna-unahang piyesta diyan sa nasabing Don Carlos, no? Mula noon hanggang ngayon, no? Ay ngayon lamang nagkaroon ng katuparan. Nagkaroon din ng katuparan na magkaroon ng piyesta at kalinisan, no? Kaya siguro tayo ay makikita natin na talagang ang ginagawa natin, no? Yung mga ginagawa ng mga barangay captain, kagaya po ni Barangay Captain Arnold Barok Alvarez, ay lahat kanyang proyekto kasama yung kanyang mga kagawad, no? At dito naman po sa Don Carlos, Pasay City,
kay Barangay Captain Bong Alvarez, Bong Atienza, at saka Toti Cabreros, Kagawad Toti Cabreros, ay maganda rin ang kanilang mga ginagawang mga programa, no? Pati sa Western Bicutan, no? Kay Kagawad Pedrito Bermas, no? At dito naman po kay Barangay Captain Lorenzo Portuno ng Daang Hari, no? At kinukongratulate din po natin na nagkaroon ng eleksyon ng Papsi Huday, FTI Transport. Diyan sa may nasabing FTI, wala pong lumaban dito sa dating presidente, no? Kaya congratulations, sir. Angel Padua, no? Ang presidente po uli ng nasabing Papsi Huday Transport FTI Taguig, no? Okay, dakuan naman po natin yung iba, kagaya naman po ng ating panawagan dito sa ating LTO kay Secretary ng LTO. At dito kay Chairman MMDA Danilo Lim, no? Sir, sana po ay yung nasabing ating panawagan sa inyong tanggapan, no? Na sana yung lahat ng mga nasabing mga tauhan po ng MMDA, imbestigahan niyo po 'yan, no? At yung mga nasa opisina, kung sino po yung mga nagbibigay ng permit para makapag-operate yung nasabing mga towing company na wala pong plaka o kagaya ng white plate. Dapat ang mag-operate lamang na dapat bigyan ng accreditation ng nasabing MMDA yung yellow plate. Di po ba? At mayroong permit din sa LTO at LTFRB para makapag-operate sila ng nasabing towing company. At syempre may permit po ang mayor, no? Ang mayor na kanilang halimbawa sa Pasig po, kailangan may permit po sa mayor's permit, no? At saka sa TPMO. Yan po ang ating hinahanap no? Na hindi po maubos-ubos yung mga tarantadong mga towing company na yan na wala pong ginawa ko hindi magnakaw, no? Agawin yung nasabing manubela at saka yung bugbugin kapag hindi po nila ibinibigay yung kanilang mga sasakyan. Grabe, pati maningil po. Ayon doon sa direktiba ng MMDA, bago hatak, tulong muna. Baliktad po Hatak muna, bayad muna, bago tulong. Di ba? Kaya paging General Danilo Lim, sir, ay paki-aksyonan naman po. Pati yung mga nasabing matagal na pong nangyayari dyan, na yun di umano ay mga benepisyo po na hindi po nakukuha ng mga regular employee ng MMDA at yung mga OJT, no? Casual. Marami pong mga benepisyo raw na hindi pa naibibigay sa kanila. Medyo busisiin naman po natin, no? O rebisahin natin yung mga libro diyan para nang sa ganon ay matanong natin yung mga kooperatiba diyan sa nasabing MMDA kung totoo o hindi na yung mga benepisyo po ng mga nasabing regular at hindi casual o GT ay nakuha na po ba o hindi? Di ba? Ay nung panahon po ng nasabing Bayani Fernando, panahon ng nasabing nakaraang administrasyon din ay Tolentino, ay medyo ano po tayo, no? Medyo marami po nakarating sa atin na mga nangyayari po sa MMDA. Kailangan po busisiin na po natin yan, no? Busisiin nating mabuti sapagkat itong sinasabi natin na si retired General Danilo Lim ay isang magaling na opisyal na hiniral
ng Scout Ranger, no? At supremo ng guardian sa buong bansa, sa buong mundo, no? At kaya po tayo ay humahanga sapagkat ito mula nung ito ay humawak ng custom, kaya umalis to dahil ayaw niya ng corrupt, no? Ayaw niya ng corrupt diyan sa custom. Masyadong politika diyan. At dito naman po sa MMDA na kanyang ibinigay sa kanya ay siguro naman po ay mababawasan. Hindi man ganap na maubos ang nasabing nagiging problema dyan, mabawasan man lang ng 95%. O yabang ano, kala mo talagang totoong magagawa nga po yung 95%. Kahit 40 o 30% man lang na nasabing mga nangyayari po dyan sa MMDA, abay, okay na rin. No? At panawagan pa rin po natin kay Chairman Danilo Lim, yung mga nasabing clearing operation po ninyo sa buong Metro Manila, no? At saka yung SOG, ISKOG, no? Ay medyo busisiin nyo po yan. Busisiin nyo pa rin po yan sapagkat may nalalaman po tayo at may mga nagpaparating po sa atin na mayroon daw pong connivance ang nasabing mga tauhan ng MMDA, ISKOG, clearing operation, SOG, sa iba't ibang lugar na mayroong kasunduan. Mula sa vendors hanggang doon sa mga illegal vendors hanggang doon sa nasabing mga tauhan ng MMDA. No? Yan po. At napakarami pong mga illegal terminal ang mga kolorom sa iba't ibang lugar, pero hindi po magawang buwagin o hulihin ng nasabing mga tauhan ng MMDA. O bakit? Bakit hindi mabubuwag yan? Kasi nga, nagkakaroon po ng weekly usapan. Weekly kasunduan. No? Walang hulihan, may kasunduan. Yan po ang nangyayari ngayon sa atin. No? Kaya sa panahon po ni General Lim, sana po mabuwag na po yung mga katarantaduhan nito. Pati yung mga illegal terminal ng mga kolorom sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Gaya po ng Buendia, Loton, no? Cubao, Novaliches, Quezon City, at dito sa nasabing Pasay, Buendia, at dito sa EDSA. Napakarami po sa nasabing Las Piñas, no? Sakop nitong barangay captain Aguilar, no? Na walang kupas-kupas na proteksyonan yung nasabing illegal terminal ng mga kolorom na bus biyaheng Cavite na nandiyan sa kanyang area. Di ba? Sa Pote. At maging dyan sa Las Piñas ay patuloy din po ang napakarami pong mga kolorom na naghambalang dyan mismo sa malapit sa headquarters ng TPMO. Malapit sa LTO. Nandiyan lang po sila, nakabalagbag lang po. At bakit hindi po hinuhuli yan ng mga TPMO? Magkano po yung kasunduan po ninyo? Para makapag-operate at hindi makapag-operate, yun nasabing mga lihitimo na bumabiyahe po. Di ba? Pati dito sa Quirino, ng Baclaran, yung mga illegal terminal dyan na biyaheng Las Piñas. Meron din po dyan. At hindi po natin malaman kung bakit nagiging patuloy at nagpapatuloy yung mga ganyang katiwalian sa ating bansa pa rin. Hindi natin masabi kung sino-sino yung mga protektor ng mga illegal terminal na yan. Marami po nangyayari. Maging yun nasabing mga pagtatanim ng mga ebidensya,
hanggang sa kasalukuyan mayroon pa rin po at hindi matapos-tapos. Yun na sabi nagiging problema ng mga biktima ng mga tanim. Tanim drugs, tanim shabu, ng kung ano-ano. No? Yung katatanim po ninyo, tandaan po ninyo na hindi po lahat ng tinataniman po ninyo ng mga ebidensya na sinasabi nyo nakukuha sa bulsa. Ha? Kaya mag-iingat po kayo, wag po kayo magpapakapkap. No? Kung kakapkapan po kayo, ilabas nyo na lang po at kayo na lang po ang magbukas ng inyong mga bulsa. No? Para na sa ganon, maiwasan po natin yung, ops, mayroon ka. Yung pala nakaipit doon sa kamay nila, yung 1 gramo ng drugs. Iwasan po natin yan. O, di ba? Yung tanimbala rin. Akala natin doon lang sa NAIA nangyayari. Sa labas na rin po, may tanimbala. O, alam nyo, yung tanimbala, pag tinaniman ka ng bala, patay ka. O, totoong patay. O, dahil ilang putok ang aabutin mo eh. Bukod doon sa tanimbala patay, yung tanimbala, magkano yung ilalabas mong pambayad at pantubos sa sarili mo para ikaw ay makalabas? Alin, piliin mo, tanimbala sa katawan mo o tanimbala sa bulsa mo? O di siyempre sa bulsa na lang. No? Pero mas maganda kung wala. Kaya kayong mga kapulisan natin, yung mahiling magtanim, iwasan na po natin yan. Hindi lahat po ng panahon ay inyo. Pag gumulong po ang kapalaran ninyo at napunta po kayo sa ilalim, swak din po kayo. Nakita nyo yung isang kernel na nabaliw na yata, nakakulong. Diba? Tinatakot pati mga preso. Nako, kung akong nasa loob ng preso, hindi ako papayag niyan. Pagdating niya, pagsisigawan kayo, pagsisipayin kayo, pagbabali-baliin daw, dahil black belter siya, imposible po yun. Tinatakot lang po kayo nun. Pero ang totoo, blacklisted lang po siya, walang black belt. Di ba? Pag marunong ka sa ganon, hindi mo dapat ipinagyayabang na kayang-kaya mong balian ng mga buto yung mga nakakulong doon. Ay paano kung may nakatapat ka rin doon? Di ikaw ang binalian din. Tapos sasabihin mo, ay, mali. Di wow. Di ba? Pagkatapos sasabihin mo, ay sa interview sa iyo mabait si General Bato de la Rosa, galit ka nga di ba? Kaya ka nga tapos sasabihin mo, lihitin mo yung pagpunta mo roon at nagsosurveillance ka. Bakit? Ba't ka magsusurveillance doon? Operatives ka ba? Isang kernel, lintik naman na kernel to. Walang delikadesa sa kanyang sarili. Biruin mo, magpapahuli ka, dapat nagpakamatay ka na lang. Nakakahiya ka, pinag-aaral ka ng taong bayan, ginastusan ka ng taong bayan para makatapos ka pagiging opisyal mo hanggang sa ngayon. Tapos magyayabang ka pa. Di ba? Ginastusan ka na, nagmamalabis ka pa, tapos nagyayabang ka pa sa taong bayan. Pati preso, takutin mo. Ang kaya mong takutin. Kaya, siguro naman, kagaya dyan sa may Baklaran, lagi nating panawagan kay Major Sadora, kailan pa ba mauubos yan na sabing mga vendors dyan sa iyo nasasakupan? Bakit hindi po matapos-tapos yan? At patuloy pa rin po na naghahasik ng lagim yung mga nasabing
at mga nakabalabalagbag dyan ng mga illegal vendors. Di ba? Kaya sayang sayang po. Hindi po maubos-ubos yung mga nangyayari dyan sa nasabing Baklaran, Parañaque. Biruin mo, lalo kung araw ng Merkules. Okay. Kung araw ng Martes at Merkules, halos araw-araw dyan. Buhol-buhol po yung nasabing ating mga kapatid na mga driver dyan, no? At pati yung mga naglalakad lamang, hindi halos makalakad sa bangketa dahil punong-puno po ng nasabing mga illegal vendors. Dagdag pa po natin yung mga nasabing illegal terminal na mga biyaheng jeep dyan na halos sa gitna na po tumitigil. Di ba? Kaya nakakagulat nakakagulat po at hindi po natin malaman kung bakit. Sana malinis naman po yung lugar na yan at wag na po natin pabayaan na ang mga daluyan ng na yan ay maalis na. Di ba? Maalis na po. Wala na po tayong oras, no? Paatras na po tayo ng paatras at siyempre maraming salamat kay Kagawad na nagbigay ng kanilang panawagan sa ating Presidente Duterte, no? Na sana ay matapos na raw po yung martial law at kaguluhan diyan sa Mindanao. Kaya matatapos lamang po yan kapag yung natapos ang kaguluhan sa Mindanao tsaka natapos ang martial law, no? Diyan sa Mindanao. At siyempre doon sa ating investigative reporter, ng si Ernie Buwan, no? Siyempre maraming salamat at kay Roland, at sa mga kasama nating mga reporter din at dito sa NBI, no? Ang gagaling nyo, sir. Mabuhay po kayo, at sana lahat po ng mga yan ay itapon nyo na po doon sa tubig para na sa ganon ay hindi na po pakinabangan. Maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Pinicodemos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff ng Kakampi. Maraming salamat po. Bukas magkita-kita muli tayo, alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Mabuhay po kayo. Bye-bye! Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin, upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang
May hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalanguyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay katag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat